Pwede ba bigyan natin ulit ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? For He deserved praises and adoration sa ating buhay. Amen? Yun, ganda ng mic natin. So, nandito tayo po muli para pag-usapan, hindi chismis, no? Ang pag-uusapan po natin dito is Word of God. Amen? Kung paano rin tayo magbibigay kalakasan sa bawat isa. So, salamat po muli sa pagdalo. Nakakagalak ng puso yung mga presensya po ng bawat isa sa atin. Nagsisilbi po itong kalakasan. Kaya kapag absent po ang iyong seatmate, lagi pong paalalahanan na umattend kasi napakahalaga po ng pagdalo. Amen po ba? Bukod sa busog na tayo, mamaya, mabubusog pa rin tayo spiritual. No? Yung pinaka-the best sa atin. Actually, ang spirit natin is busog na talaga yan. Perfect ng ating spirit. For the information of everyone, walang flaws ang ating spirit. Nilinaw din po yan ng ating pastor previously. Ang nangangailangan kasi talaga ng feed or ng pagkain, yung ating soul. Kasi our soul is consist of our mind, emotion, and will. So, at even yung ating itong personal na katawan, yung mismong katawan natin ay nangihina, napapagod, nangangailangan ng pahinga. At syempre, yung ginagawa nating kapahingahan ng salita ng Diyos. Amen? We will give all the burdens, all our bigatin sa buhay, and He will give us rest. Amen? And ngayong Thursday, pag-aaralan natin ay bago sa pandinig ng iba, pero naririnig nyo na yung title natin. Actually, ang title natin, paki-flash nga ako. Napakaganda ng concept ng title natin. Kasi, ayan, sige po. Yun. Sige, tapos i-ano mo na lang. Okay, pakibasa nga po ng sabay-sabay. Okay, medyo nasilaw kayo dun sa limitless, no? Kasi wala talagang, hindi mo kasi talaga kayang makarry yung pagiging unlimited ng Panginoon. And nasa baba, pakibasa, unleashing His unlimited power in your life. Alam niyo po ba na ang ating Panginoon ay unlimited? Naniniwala po ba kayo doon? Unlimited po ang ating Panginoon. Ibig sabihin, walang hangganan, limitless. Ibig sabihin, unending. Kasi siya nga ang alpha, may simula at wakas. So, yung katulad ng sinasabi ni Pastora Lloyd last time sa amin, na hindi bounded ang Diyos sa ating time. Hindi bounded ang Diyos sa ating panahon. 'Di ba? As in, so kung meron tayong 24 hours a day, 7 days a week, meron tayong isang buwan, 30 to 31, may 28 pa pala, no? So may ganun, basta almost 30 in a month and year. So may ganun tayong tinatawag. Pero sa Diyos po, ibang-iba po yung kanyang timeline. Tama po? Bakit hindi bounded ang Diyos sa atin? Kasi kapag bounded ang Diyos ng ating timeline, hindi siya maituturing na Diyos. Magkakaroon siya ng tinatawag na hangganan. So hindi na siya unlimited. Hindi na siya limitless. Magiging limited God na siya. Pero bakit nagiging limited ang ating Diyos? Paano siya nagiging limited? Saang part? Bakit nagiging limited ang Diyos? Sabi natin unlimited ang Diyos eh. Limitless ang Diyos eh. Paano siya nagiging limited lang? Diba? Next. Lahat tayo binigyan ng tig-100% ng pananampalataya. Amen? We are equally distributed ng pananampalataya na ibinigay sa ating ng Diyos nung tayo ay nakakilala sa Kanya. 100% faith. Tama? Naalala niyo po yung dinascuss natin na it's a matter of unbelief. Kaya tayo nagkakaroon ng iba't ibang pananampalataya. May maliit. Sabi nga ni Jesus noon, kay liit ng iyong pananampalataya. Bakit naging maliit? 'Di ba? Dahil sa tinatawag na nung nilagyan natin ng konting unbelief, 'di ba? May 25% na unbelief. Ilan na lang yung faith mo? 75% na lang. So ganun natin maituturing ang pag-increase and pag-decrease ng ating pananampalataya ay depende sa taas ng ating unbelief. So kapag dinagdagan mo pa yung unbelief mo, ilan na lang yung percentage ng mo, ng faith mo? 50 na lang, 50-50 na lang.
Parang yung sinasabi ng doktor, 50-50. Chances, pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Ayaw din ng Panginoon yan. Lukewarm. Sino namin lukewarm? Maligamgam. Niluluwayan ng Panginoon. Parang ayaw niya. Kasi ayaw ng Panginoon na namamangka tayo sa dalawang ilog. Yung tipong hindi tayo decided, di ba? So, pag dinagdagan mo pa ulit yan, 75%, ilan na lang ang faith mo? Siguro pwede nating masabi dyan, ganyan yung naging pananampalataya na sinabi, kay liit ng yung pananampalataya because of 75% unbelief. Hindi natin alam. Siguro sinubukan lang natin i-measure gamit ang matematika na it's a matter of how big yung unbelief mo kaya lumiliit ang pananampalataya mo. And kapag inunti-unti mong tanggalin to the point na 99.9, nakita nyo ba yung point 1? Meron pa Sino nakakabasa? That's a point 1 unbelief. Kahit ganyan lang. So, pero sobrang ideal niyan sa mundo, no? Sa mundong nandito ka, nag-e-exist sa mundo na napakaraming pwede mong isipan na doubt kasi nasa mundo ka. Pero yun yung pinaka-goal natin. Actually, ang goal natin, 100%. Pero ang kinukonclude nga ng safeguard, hindi pa rin talaga nila makonclude yung 100%. Kahit 99.9 lang. Di ba? Pero kahit ganun lang din tayo, kahit 99.9, itira na natin yung 0.1 sa pagiging tao natin. Na matik, minsan nagkakaroon ng unbelief, nagkakaroon ng doubt. Pero ang goal talaga natin, 100%. No? So, yung 100% na faith ang kailangan natin. So, lahat tayo, para malinaw, binigyan ng equally 100% na pananampalataya. It's a matter of how big yung unbelief mo sa buhay. Anong technique? Anong technique nun? Mamaya na. Anong technique nun para tumaas ang ating pananampalataya? Tanggalin, bawasan, alisin ang ating unbelief. So, kahit ganun lang, pwede na magtapos yung ating di ba? Pag-aaral ngayon. Napakasimple lang. Di ba? Pero i-elaborate natin ng konti kung paano naman natin nalilimit ang Diyos. Ang napaka-unlimited na Diyos. Next. Naalala niyo po ito sa Psalms chapter 78. Yung passage po na ito, yung inalis po ang mga Israelita sa Ehipto. Yan po. Yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. Paulit-ulit nilang sinubok ang Diyos, ginalit nila ang banal na Diyos ng Israel. Ilang beses po nagbigay ng mana ang Diyos, ng meat ang Diyos. Napakaraming beses po, hindi actually ginutom ng Diyos ang mga Israelita nung inilalabas po sila saan? Sa Ehipto. Pero anong ginawa ng mga ang mga Israelita? Nagreklamo pa rin. Nilimit pa rin ang Diyos. Diba? Even sinustain talaga yung pangangailangan, nature ng tao na mag-doubt. Nature ng tao na magkaroon ng unbelief. Kahit na ginawan pa ng himala ng Diyos. Imaginein mo, sa wilderness, di ba? Wilderness, ibig sabihin ng wilderness, katuyutan. Ibig sabihin, wala talagang mapapakinabangan doon. Binibigyan sila ng supply, ng gagaling sa langit. Yun yung literal na nanggagaling sa langit, bumabagsak sa lupa. Di ba? Yun yung minsan gusto natin, instant, di ba? Lord, gusto po ng sports car, yung red, kalahati yung nabigay mo dun sa kalahati din yung bumagsak. Wala nang ganun ngayon. Iba kasi ang panahon nila. Pero ganun, imaginein mo bumabagsak talaga sa kanila yung mismong literal na pagpapala, yung literal na himala, pero meron pa rin silang tinatawag na unbelief. Kasi nagre-reklamo pa rin sila. How much more tayo dito na nasa panahon natin ngayon? Anong meron sa atin? May mga ganun pa ba na bumabagsak na na mga mana? Siguro pag bago bumagsak yung mana dito, polluted na yung mana kasi sobrang pollution ng Metro Manila. Maitim na yung mana na kulay puti dati. Di ba? Wala nang ganun. Pero alam niyo po, napakapalad ninyo. Sa kabila ng walang himala ngayon na literally, nakikita natin ang himala, nakikita natin yung mismong naked eye, nakikita natin biglang nag-i-evolve, biglang nagkakaroon. Di ba? Blessed tayo kasi still tayo ay nananampalataya. Amen? Next. Ito po yung pagiging vast. Ano pong na-observe ninyo muna? May isang tao na nakatayo sa isang bundok. Isang mountain. Okay. Tapos nakaharap siya sa isang kawalan. Hindi kawalan actually. Isang
pagiging kalakihan ng landscape na to. Imagine niyo yung sarili ninyo, nakatayo kayo sa isang bundok, nakatingin kayo sa isang napakalawak na kagubatan. Kaya nyo bang arukin yung mga detail ng bawat sulok na yon? Kaya nyo bang isipin na sa part na to may nangyayaring ganito, sa part nito may nangyayaring ganyan? Kaya nyo ba? Ang kaya nyo lang ay i-oversee yung buong kalakihan nito. Next. May tinatawag tayong universe, tama? Imagine niyo to. Ganyan kakaliit. Thank you sa sa Gemini, yung AI. Ang ganda kasi lahat ng gusto kong sabihin nagagawa niya. So ayan, nag-command lang ako ng isang tao na may naka-universe. So ang gusto ko sa nating illustrate dito, isang tao na again, nasa labas na siya ng kalawakan, no? And tinatanong niya yung pagiging vast, yung kabuang kalawakan ng isang universe. Si mga estudyante dito, anong pinagkaiba ng universe, galaxy, solar system? Solar system muna. Ang solar system ay, ano po? Composed ng marami nating mga planeta mula Sun hanggang Pluto, kung may Pluto pa man ngayon. So kasama yun doon, di ba? Pag sinabi namang galaxy, ano naman ibig sabihin ng galaxy? Oo, minsan hindi ko alam yung mga Tagalog dun kasi halos pare-parehas eh. Kapulungan ng mga solar system, galaxy. Paano pag sinabing Milky Way? Kapulungan naman, set naman siya ng mga galaxy. Ay, sorry, baliktad pala. Okay, buti na lang. Kaya sinasabi ko dito, may mga magagaling tayong kaya pinag-aaral kayo ng magulang nyo para may magkukorek sa amin dito. Ano po? Okay. Milky Way is galaxy. Okay. Solar system, yung mula Earth to Pluto, Sun to Pluto. Next, ano nga, Jay? Milky Way. O, sige. Either dun sa two, Milky Way or galaxy, ibang term lang. Ganito. Di ba, nahihirapan na kayo? Kasi hindi natin kayang i-comprehend yung kalawakan. Kaya gusto kong sabihin ganito. Sa loob ng isang napakadaming planeta, diniscuss na to dati. Napaka-vast ng universe. Next mo nga. Ayan, pakita natin yung solar system. Yan yung solar system, di ba? Solar system, atin lang po yan. Yan yung detailed na naaabot ng ating technology. Teknolohiya. Yan yung detailed na alam natin na may ganitong pangalan, ganitong ganyan. Pagdating, i-back mo nga, yung ganyan naman, hindi na natin kayang pangalanan yan. Kasi ganito yan. Para yan sino nakapunta ng Boracay? Diba? Kahit saang yan na lang sa, Dolomite na lang. Yung sand doon, imagine niyo mga mga planet. So ganun karami yung planeta, yung katulad ng buhangin. 'Di ba? Next mo po. Isa pa. Yan. Tingnan nyo. Yan yung isang buong universe na natin na may mga Milky Way in galaxy. Halimbawa, ito sa point na to, napakaliit na part na yan, ay lang natin yan, buong galaxy lang, buong solar system lang natin yan. Imagine niyo ang daming mga solar system pa. Kaya minsan naniniwala ako may alien eh. Kasi hindi ako naniniwala na may alien ha, pero parang sa sobrang unknown, sa sobrang vast ng universe, hindi mo alam kung anong meron dyan. Ang binigay lang sa atin na kaalaman sa mundo ay yung napakaliit na kaalaman lang na ito lang yung sakop ng kaalaman mo. Pero ang Diyos, ang unlimited na Diyos, actually dinadangkal nga yan, di ba? Ng Diyos. Imagine niyo kung gaano kalaki ang Diyos natin. Di ba? Tapos yung simpleng problema mo lang, simpleng pinagdadaanan mo lang, susuko ka na. Di ba? Minsan, pag nakakaranas tayo ng ganun, tumanaw tayo sa mas malayong view.
kung gaano kalaki ang Diyos natin. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating unlimited Diyos, unlimited God? May pagtili pa si Bella. Next. So ito po. Earth is just, ito po, ang earth daw natin, malaki ba ang earth? Sobra po. Earth is just one, ang earth daw, isa sa 800 billion. Oh, familiar na kayo sa mga billion, di ba? Kasi papakinggan niyo yan sa mga nakorap, di ba? Again, hindi lang just 1 billion, 800 billion ang earth. Isa lang sa 800 billion to 3 trillion. Pambihira nito, napakahirap i-measure. Planets in our galaxy. So, ganoon karami. Yung katulad ng earth sa atin. Dami, no? At para makapag-travel ka sa bawat, tig-iisa na lang. Tig-iisang earth. Kailangan mo ng mga 3 hanggang 5 salin lahi. Sabihin, nagbumabiyahe ka pa lang, kailangan may pamilya kayo doon, makabuo kayo ng pamilya, magkaanak kayo, kasi para magpatuloy yung anak ninyo doon. At yung mga, basta may isang community kayo, hindi kayang arokin, at hindi nyo kayang mabuhay doon sa pagbiyahe pa lang. Kasi light years ang usapan. Kung pag-uusapan natin yung pagiging vast ng universe, di tayo matatapos dito. Sun, malaki ba ang sun? Pero planet ba ang sun? Oh, star yun, di ba? Okay, star ang sun, di ba? Pero napakalaki nun. Tama? Sun is just one of 100 to 400 billion stars in our galaxy. Grabe, no? And the Milky Way, yun na nga, yung buong galaxy natin, is just one of 2 trillion galaxy in the observable universe. Observable lang yun. Yun lang yung kayang i-observe ng tao. Grabe. As in unending. Alam nyo po, dyan po natin pwedeng i-illustrate ang pagiging limitless ng Panginoon. Ang hindi natin kayang arukin ng ating isip ay katulad ng isang universe na hindi kayang arukin ng ating pag-iisip. Grabe. Again, pag kayo nakaranas ng problema, nakaranas ng sitwasyon na alam nyo parang sobrang grabe, isipin ninyo kung gaano ka-unlimited ang ating Panginoon at kung gaano ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Next. So, para maalis natin, yung tinatawag nating, o para ma-unleash natin yung pagiging limited ng Panginoon at para maging unleash siya. Diba? Mahilig tayo sa unli, no? Unli ang ating Panginoon. Unang-una, may tinatawag tayong, balik ka. May tinatawag tayo ng the glass wall of unbelief. No? Eto ba, ano nakikita ninyo? May isang lalaki na may glass, di ba? So, nakikita niya yung isang napakagandang lugar. Pero bakit di niya ma-access? Anong meron? Hindi, itong promise dito yung Anong meron? Bakit hindi niya ma-access? Yung may glass. Pero natatanaw niya, tama? Natatanaw niya, pero hindi niya ma-access kasi merong harang. Next. Anong kailangan? Remove the wall of limit. Ayun, masaya na siya. Nakakain na siya ng, di ba? Ng blessing. So, ganun lang kasimple. By removing lahat ng limit, lahat ng agam-agam sa buhay, lahat ng doubt, lahat ng unbelief, di ba? Para ma-access mo yung pagpapala ng Panginoon. Given na, after nating maligtas, anong kasunod? Sumusunod lahat ng pagpapala, di ba? Package deal kasi yan eh. Di ba? Sabi ni Pastor Joar dati, package deal. Di ba? Hindi ka lang naligtas, hindi ka lang nagkaroon ng salvation, kundi nagkaroon ka rin ng buhay na ganap at kasiya-siya dito sa lupa. Di ba? So yun ang kailangan nating i-claim, tanggalin yung glass wall at ma-access natin ang kaginhawaan. Next. So, the first one, stop limiting God's potential. Wag nating i-limit, wag nating hanggang dito lang ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. The greatest obstacle to God's work is the glass ceiling. Yun nga. Even nakikita natin yung pagpapala, pero hindi natin na-access kasi merong harang. Di ba? Etong glass na to, nakikita ko si pastor mula dito, pero hindi ko siya kayang i-access kasi may harang. Kung gusto nyo pala magpagawa ng podium, kontakin nyo lang kami. Ayaw ipadirect kay pastor eh. No? So,
napakahalagang i-consider yung glass sa buhay natin na kailangan i-remove, no? Kasi yun, malay mo, tagal na natin Kristiyano, kaya pala natin hindi tayo gusto natin, matagal na tayong gustong yumaman, di ba? Gustong umunlad sa buhay, gustong makaraos sa buhay. Bakit hindi tayo makaraos-raos? Kasi baka may glass pa diyan na nakaharang. Gustong-gusto nating gumaling, baka may glass pa diyan na naglilimit sa Diyos sa full potential ng ating Panginoon. Yan o, glass ceiling ng ating buhay of our own making, ng gawa rin mismo natin. Our fear, takot, limited thinking, na ito lang ang kayang gawin sa atin ng Diyos, and unbelief. Ito yung pinakamatindi, unbelief. Kalaban ng faith yan. Next. So God's will for you is always greater than your wildest imagination. Yung will ng Panginoon ay katulad ng isang vast universe ng laking kalawakan na hindi mo kayang arukin, na hindi mo kayang imaginein. Ephesians chapter 3 verse 20, next mo. Now to Him who is able to do, ito po, exceedingly abundantly. Yung abundant ba, ibig sabihin ba nun? Sobra? No? Hindi lang. Exceeding pa. Sumobra pa sa kasaganaan, sumobra pa sa sobra. Above all that we ask or think, according to the power that works in us. Meron pala tayo. Ang problema lang, hindi natin kayang i-unleash kasi hindi natin alam. Now, alam na natin, break the glass and you will access the full potential ng ating limitless na Panginoon. Hallelujah. Next. Yan, stop limiting God's potential. We restrict the active hand of God. Medyo na hihinder natin yung pagkilos ng Panginoon when we settle for less. Okay na yan, tama na yan. Mahilig tayo sa ganun eh. Goods na yan, pwede na yan. Sabi nga, don't settle for good. Tama? May kasabihan tayo, don't settle for good. For good na yan ha. Pero hindi tayo pwedeng mag-settle for good. Dapat for best. Di ba? Pero ito, settle for less. Minsan ganun tayo eh. Sinatsagaan na natin yung mga bagay na dapat sa atin ay best pa. Di ba? Than His promise. Di ba? Settle for less, okay na to. Okay na nagtatsaga kami sa ganito. Eh meron naman, may pangako naman ang ating Panginoon. Di ba? Next. Pangalawa, the principle of available power. Ang Panginoon laging available ang tinatawag na power niya. Ano ang tawag doon? Omnipotent, all-powerful, laging available ang kanyang kapangyarihan. Is fully available but it is often released only, nagre-release lang yon only in response to our faith. Diba? Kailangan mong i-activate yung power na yon. Matik kasi yan eh. Matik yan after makakilala sa Panginoon. Matik yan, may kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. All you need to do is to activate, paglakaran yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Next. Ito po. The power is connected. Katulad ng isang, ang galing ng AI, no? Yung gusto kong ipakita, dinescribe ko lang. Ayan, nagawa niya. The power is connected. Nakakonect yung saksakan. Yun eh, meron tayo. Nakakonect tayo kay Jesus eh. Nakakonect tayo sa Panginoon eh. But the switch, which is our faith, is off. Nakapatay. Nakasaksak naman ang electric fan. Pero bakit hindi ka nalalamigan? Kasi nakapatay. All you have to do is switch on the electric fan and you will hayahay na. Yo. Ganun lang kasimple. Minsan, nakakalimutan natin na connected tayo kay Jesus eh. Connected tayo sa pagpapala eh. Connected tayo sa fruit ng buhay. Diba? Na lahat ng blessing nag-overflow. Minsan ang kailangan natin, i-activate natin eh. I-switch on natin eh. Diba? Binigay na sa'yo eh. Inilatag na sa'yo eh. Ang kailangan mo na lang is-take. Kunin mo na lang. Next. Pangalawa, give Him something to work with. Ito po yun. Ano pong napansin ninyo? Isang butil o isang plant, ang tawag dito? Buto? Seed? Oo. Seed. Yan yung ano natin. After we've saved, meron tayong punla na itinatanim. At sinong nagpapalaki niyan?
Siyempre, by our sa tulong ng ang Panginoon talaga mismo with our a little participation. Next, God is not going to drop a harvest onto barren ground. Hindi maglalagay ang Panginoon o magbabagsak ang Panginoon katulad nung last na yung mga nangyari nung tinawid niya ang mga Israelites, di ba? Sa Egypt. Sa panahon natin hindi ganoon eh. Hindi magbabagsak ng literally. Ano ang kailangan natin? He will bless the seed you plant. Magtatanim tayo. Para yung tinanim nating yon ay palalaguin ng Panginoon. And magagamit natin for our goods. Next. Ito po, yung the parable of expectation. Alam niyo po yung kwento ng may isang master, binigyan niya ng may isang master, may tatlo siyang servant, di ba? The parable of servant. May tatlo siyang servant. Yung una, ilang talents o sabihin natin ng isang talent ay 1 million pesos. Di ba? Sabihin natin hindi kasi natin kayang makompute yung currency nila doon sa ngayon. So, halimbawa, ngayon, 1 million ang isang talent. Yung una niya, may tatlo siyang servant. Yung una niyang servant, ilan ang binigay? 5 talents. So, 5 million ang binigay. Ba, laki. Yung pangalawa naman, ilan ang binigay? 2 milyon ang binigay. At yung isa naman na servant, ilan ang binigay? 1 lang. Alam nyo po, yung isang servant na binigyan ng 5 talents o 5 milyon, anong ginawa niya? Ininvest niya. Kumbaga, ginamit niya yon para mag-grow. Anong nangyari? Dumoble yung kanyang 5 million. Di ba? Ganon din yung ginawa nung binigyan ng 2. Yung 2 niya, dumoble, naging 4 million. Di ba? Samantalang yung isa, anong ginawa? 1 na nga lang ang binigay, itinago pa. Di ba? Buti na lang kung bangko yun, di ba? Ang bangko, nag-i-interest yun, di ba? Ang problema dito, pag binigyan ka kung ngayon nangyari yun, binigyan ka ng 1 million ngayon, tas tinago mo, talo ka pagdating ng next year. May inflation tayo na tinatawag. Bumababa ang value. Kung usapang pera ha. Pero ang tinutukoy dito ay hindi literal na wealth, hindi literal na pera. Ang tinutukoy dito ay ang ating full potential. No? Yung talent, sige, sa talent natin, yung literal na talent naman. Meron kang talento sa pag-awit. Ano ka? Amen daw, di ba? Amen. May talento ka sa pag-awit. Magaling ka, ang tawag sa'yo, banyo queen. Di ba? Sobrang ganda ng boses mo pagdating. Pero pagdating sa church, ayaw mong ipakita kasi nahihiya ka. Di ba? Ipagamit mo sa Panginoon. May ka-churchmate po ako before, sobrang ina-admire niya yung pagpapaawit. As in, dati talaga nung nagsimula po siya, may kita mo talaga yung pag kumakanta siya, lahat naman tayo singer in our own way, di ba? Pero yung sa kanya kasi talaga, aminado siya dati, kinikwento niya na as in ayaw talagang pakinggan ng mga nasa paligid niya kapag kumakanta siya. Pero ano pong ginawa niya? Nagpagamit siya sa Panginoon. Alam mong kagandahan po pag nagpapagamit ka sa Panginoon, yung talent niyo po ay mahasa. Gagaling ka sa pag-awit. Alam niyo po, meron tinatawag na innate na talento, meron tinatawag na by practice. May innate, ano nga isa? Innate and yung basta gano'n, nade-develop by practice. By practice. Kaya po yun. Kapag may talento po kayo, ipagamit nyo po agad sa Panginoon, and yun po, pag pinagamit nyo po yan sa Panginoon, matik po yan, mabubus yung confidence nyo, gagaling kayo sa part na yan, kasi ang Panginoon ang nagbigay ng talento, ibalik natin sa Kanya. Amen? So, yun po yung sinasabi natin dyan. Next. So, God blesses what you set your hand to. So, ang Panginoon, ibinibless kung ano yung ginagawa natin. Ito yung sinasabi natin. Pero ito na naman, lagi nating lilinawin na yung paggawa natin
ay hindi nagpo-produce ng kaligtasan. We're saved. That's why we're serving. Diba? Ang tawag doon, save to serve. Hindi serving to save. Magkaiba yon pag binaliktad mo. Save to serve. Save ka, kaya ka naglilingkod. Hindi serving to save. Magkaiba po yun. Doon tayo sa save to serve. Tama. Muntik pa. So, ang tao, siya yung nagsiset ng mga bagay, nasa kanyang action, nasa kanyang effort, nasa kanyang diligence, yung sobrang pagnanais ng paglilingkod, ay nasa Panginoon yung blessing. Nasa Panginoon kung na kayang i-multiply yung iyong talento, yung iyong kakayahan, 'di ba? At kayang i-increase, kaya kang i-promote sa buhay. Amen. Basta lahat ng gagawin mo, all things you do, anong gagawin? Dedicate mo sa Panginoon. 'Di ba? Amen. Next. So, pangatlo na, 4 lang 'yan. Yung pangatlo, yung tinatawag na radical transformation. Ano napapansin niyo sa isang picture? May gear, may piece of gear. Pero kaya bang mag-work niya ng ganyan lang? Hindi po. So may kinakailangan niya ng isang buo. Yan katulad niyan. Next. Katulad niyan. Pero kapag ba yung pinakita ko nung una, tinanggalan ko, mag-work pa ba yan? Hindi po. Yung pag sinasabing radical transformation, masidhi. No? Ibig sabihin, may origin ng pagbabago sa atin na kailangan nating i-transform para yung buo nating sistema ay mag-transform. Diba? Napakaliit lang nun ng na pagbago ng ating isip and magta-transform yung kabuuan natin. Ano yung itatransform natin? Yung maliit na pyesa na yun. Siyempre yung pag-iisip natin, yung unbelief natin, yung pagtatanggal ng unbelief, pag-unleash ng unbelief. Yun lang i-deal natin. And then, mag-work ng kabuuan, magkakaroon ng tinatawag na radical transformation. Next. So after nyan, the power of personal revelation, magkakaroon tayo ng pag-unawa sa katotohanan, yon, at mahihinto na natin yung paglilimit sa Panginoon. And mag-i-start na tayo na i-grow o parang palaguin ang mga gift na binigay sa atin. It radically changes your life because it provides authority and direction. Next. Pangalawa, stepping into the unknown. Pakibasa nga ng sabay-sabay. Okay, pa-next mo. Ano napapansin ninyo? May isang babae na nakatingin sa isang kawalan, no? And doon sa kawalan na yun, may magandang bagay na mangyayari. Ano lang kailangan natin gawin? Take the deliberate step of faith. Lakaran natin yung pananampalataya toward your potential. And ang Panginoon is the rewarder of those who diligently seek Him. Ang Panginoon ang magbibigay, magsusustain ng lahat ng tumatawag sa Kanya. I-acknowledge lang natin ang Panginoon. After natin tanggalin yung broken, yung glass wall ng pagiging unlimited ng Panginoon, after nun, lakaran natin yung pananampalataya natin. Next. And lastly, breaking the chains. So, pinalaya na tayo, amen? Hindi na natin ginajudge ang Panginoon, nililimit ang ating Panginoon because He is unlimited God by unleashing our unbeliefs. Next. Ito po. Ayan po. Anong kailangan natin gawin? I-break natin yung glass ng fear and doubt. Diba? And next. And we will access the very best blessing ng Panginoon. Next. And ito yung challenge natin for this evening. The first one, identify the limit you place on this week. Alalahanin nyo yung mga limit, yung mga ginawa nyong paglilimit sa Panginoon ngayong week. Ano ba yun? Ano ba yung mga naisip ninyo? Na even sa school, sa work, sa bahay, ano yung mga bagay na naisip mo
na hindi ko kayang gawin, pero alam mong kayang gawin ng Panginoon. Pero nalimit mo yung sarili mo kasi hindi mo nakita na may Panginoon na kayang gawin. Next one, try to break the limits. Subukan na i-break yung limits na yon. Sa paanong paraan? Through Word of God. Diba? May mga previous teachings tayo, pwede nating pakinggan ulit. Marami tayong resources sa internet, may mga podcast na mga nagsishare ng gospel. No, yun nga lang, we should be selective sa ating pakikinggan. No, ang daming resources. Ang daming way to break the limits. At alam nyo po yun sa inyo, sa sarili ninyo. And lastly, continue relying on the finished work of Christ. At dahil sa kaniyang biyaya, ibinigay niya na po ang lahat.